Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Kung inyong maaalala, nung mga panahon na si Vice President Sara Duterte ay hindi dumadalo sa hearing ng Komite ng Good Government and Public Accountability, ang tatapang ng mga congressman na sabihin na natatakot daw si Vice President Sara Duterte na harapin yung mga akusasyon tungkol doon sa paggamit ng confidential funds. At dumating pa sa punto na siya yung sinisisi na bakit nasa-cite in contempt yung mga kasama niya sa OVP. Pero nung dumalo na si Vice President Sara Duterte, dahil nga nung first time niyang umattend, di ba, naalala niyo, hindi siya nag-take ng oath kasi nga kini-question niya yung rules ng komite dahil ang natanggap niyang letter at nasasaad doon na siya ay isang resource person at hindi siya witness. So, hindi siya obligadong mag-take ng oath. Pero dahil doon, hindi siya pinayagan o hindi siya pinagtatanong ng mga kongresista dahil hindi daw siya nag-take ng oath. So, kumbaga hindi magagamit yun laban sa kanya. So, nung nakalipas na mga hearing, hindi siya dumalo. And then yun na, nag-start na i-cite in contempt yung mga empleyado ng OVP. So, siya yung sinisisi. Dahil nga daw hindi siya dumadalo at hindi naman daw siya nag-take ng oath. So, walang ibang dapat sisihin daw kung bakit na-cite in contempt yung mga empleyado ng OVP is dahil sa kanya. So, umabot sa punto, yung pati yung kanyang chief of staff, sinite in contempt. And then nga, yung after ma-cite in contempt, sinugod sa ospital dahil nga sa trauma dahil this oras ng gabi pinlano lang i-transfer from detention cell ng House of Representatives papuntang correctional. So sumunod na araw po nagkaroon ng patawag ng meeting ang Committee on Good Government and Public Accountability. Umattend na si Vice President Sara Duterte para magbigay ng suporta sa mga empleyado niya na inimbitahan uli at mukhang nalalapit din or mukhang masasite in contempt. So, ang ginawa ng Vice President Sara Duterte, umattend siya para magbigay ng suporta dahil nga mas komportable daw yung mga empleyado ng OVP kapag nandun siya. So, dahil doon, napilitan si Vice President Sara Duterte na mag-take ng oath. So, hindi natin napansin na oo nga, bakit pala hindi ito ginawa ng mga congressman natin? Natanungin na si Vice President Sara Duterte. Kumbaga yun yung pagkakataon nila dahil nag-take ng oath na si Vice President Sara Duterte. Pero ito po yung naging palusot nitong mga congressman na to kung bakit daw hindi nila tinanong nung time na nag-take na ng oath si Vice President Sara Duterte. So panoorin po natin ito. Pero syempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pong pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan, kaya pindot na. So ito, alamin po natin kung ano po yung palusot nitong mga congressman na to nung mga panahon na si Vice President Sara Duterte, I think recently lang yun na nag-take na siya ng oath nung harap siya sa committee ito, pero ni isang congressman walang nagtanong sa kanya. Pero ito, panoorin po natin. Po from our desk, kasi last meeting po ng inyo pong committee, dumalo po si Vice President Sara Duterte at nag-take ng oath. So may chance po na i-clarify, tanungin ng komite ang Vice Presidente sa mga alegasyon laban sa paggamit niya ng confidential funds as well as ng DepEd. Pero walang pagtatanong na nangyari kay VP Duterte last hearing. Bakit po ganun? Well, actually, may mga magtatanong supposedly sa kanya, but unfortunately, nagkaroon po ng incident kay Gina Acosta. Kasi yung mga congressman na nando doon, nakapokus muna sila doon sa mga SDO na umattend. So, siguro kung medyo natagalan pa, pupunta talaga kay VP Sara. So, yung unang palusot, ginamit nila si Gina Acosta. Kumbaga, doon daw nakapokus yung mga congressman. Tandaan nyo yung mga congressman na may ingay dahil nga hindi dumadalo si Vice President Sara Duterte, nandoon, especially yung mga makakaliwa, yung Makabayan Bloc. So, nandun sila.
So ngayon, ang nire-reason out niya, yung nagiging palusot nito ni Congressman Chua, kumbaga dahil kay Gina Acosta raw yung SDO, yung Special Disbursement Officer, doon sila nakatuon. Pero, mas importante pa ba yung SDO kaysa sa kay Vice President Sara Duterte? Considering sa pwesto, sa pwestuhan na lang, sa pagiging opisyal, di ba? Siyempre, Vice President, siya pa yung DepEd Secretary noong time na yun. Kasi sabay ng dinidinig yung confidential funds ng DepEd at ng OVP. So, ginagamit niyang palusot si Gina Acosta kaya hindi natanong si Vice President Sara Duterte. Sige, tanggapin na natin yun. Kumbaga, dahil nga mahalaga rin naman si Gina Acosta noong time na yon para maipaliwanag kung paano nga namang ginastos yung confidential funds. So, tanggapin natin yung palusot niya na inuna lang muna. So, binigyan na muna ng pagkakataon na gisahin si Gina Acosta. Pero tuloy po natin kung ano pa yung naging sumunod na tanong ng reporter. Hindi po ba siya waste opportunity kasi early in the morning, if I'm not mistaken, in the afternoon hanggang gabi, present po si VP Duterte as well as the security officers po na kung saan dumaan yun pong confidential funds pero hindi sila natanong about dun sa mga allegations ng irregularities. Hindi po naman dahil nilay muna yung predicate dun sa mga SDO, yun ang pinaka-importante munang tinanong eh. But unfortunately, nagkaroon nga tayo ng emergency situation kaya po hindi po nakaabot kay BP Sara. Tingnan nyo So, doon nila ibinaling kay Gina Acosta. So, sabi nga ng reporter, umaga pa lang nandun na si Vice President Sara Duterte. Kaya nga waste of opportunity. Ang lagi nilang naging pinangangalandakan nila nung hindi pa dumadalo si Vice President Sara Duterte, siya lang daw ang makakapagbigay linaw kung paano ginamit yung confidential funds. Nakita naman daw nila na kung paano tumatakbo yung paggastos o yung kumbaga sino yung nagbibigay ng approval doon sa confidential funds. Pero ni isang congressman walang nagtanong. Siguro natatakot na sila nung time na yun kasi alam nila nagigil din si Vice President Sara Duterte dahil yung time na yun kasusugod lang sa ospital nung kanyang chief of staff. So alam nila mainit ang ulo or kumukulo pa yung dugo ni Vice President Sara Duterte. Pero ni isang congressman walang nagtanong. 'Di ba? Kung yung palusot nila mas inuna nila yung mga SDO, si Ma'am Gina Acosta, mukhang pinakawalan talaga nila yung opportunity na nandun na si Vice President Sara Duterte. At the same time, nag-take na siya ng oath. Pagkakataon na nilang gisahin pero hindi nila ginawa. Siguro ba natakot na sila nung mga time na yun na kumbaga dito magkakabardagulan na or lalabas na yung tunay na dahilan kung bakit hindi sinasagot ni Vice President Sara Duterte or talagang mangingibabaw lang na sila ay mga takot dahil alam naman nila sa kanila na yung kanilang tinatanong is naaayon sa batas yung paggasta ng Vice President Sara Duterte dahil nga confidential funds yun in nature nga confidential tapos huhukayin nila ng huhukayin, bubulat-latin nila at aalamin kung sino-sino yung mga or kung paano ginamit yung pondo na yon. So dito na nagpapatunay lang na talagang hindi naman talaga si Vice President Sara Duterte na personal na umatin dyan. Yung pinaka-focus nila or yung pinaka main agenda nila. Ang pinaka-main agenda lang talaga nila rito, palabasin lang na mali ang paggamit ng OVP dun sa budget para nga siraan lang. Dahil nga ang puon nila ay talagang nangangarap na maging presidente or kaya maging vice president. Kasi alam naman natin na once na ang vice president po is ma-impeach, may pagkakataon po yung House Speaker or yung Senate President na maupo bilang vice president kasi sila na yung next in line So kung hindi man nila ma-impeach si Vice President Sara Duterte pero yung paling yung kumbaga nandoon yung second option nila just in case na kaya naman nila sipain na ngayon yung Vice President para maupo sila, yung puon nila, gagawin nila. Ngayon, yung pinaka-long term niyan na plan B nila
is yung pagdating ng 2028 na masiraan yung Vice President natin dahil talagang malakas yung kapit nito ng poon nila na talagang yung pangarap na maging presidente talagang gustong-gusto niya. Pero yun nga sabi nga ng reporter dito, waste of opportunity. Nandun na yung pagkakataon nyo, pinakawalan nyo pa. 'Di ba? Yung isipin nyo kay Pangulong Duterte. Kinancel na nila yung hearing ng Quadcom dahil nga kumbaga meron silang nagkaroon ng konting aberya. Pero dahil si Pangulong Duterte sinabi niya, hindi, pupunta pa rin kami kahit i-cancel nyo yan. Pupunta kami. Pero anong ginawa ng Quadcom? Nagbigay sila ng special session ng hearing para lang si Pangulong Duterte kumbaga ma-entertain doon, 'di ba? So kasi sayang na yung opportunity nandoon na pakakawalan nyo pa. Pwede naman palang gawan ng paraan. Bakit sila? Umaga pa lang nandun na si Vice President Sara Duterte, pero ni isang tanong wala silang naibigay kay Vice President Sara Duterte. Siguro nga natatakot din sila o natakot na sila na magtanong pa kay Vice President Sara Duterte dahil lalabas ang katotohanan na sila ay mga mahihinang nilalang. So tuloy po natin. Na lang po on my part, yung pong inisa-isang mga kaso of legal liabilities, probable or possible legal liabilities, inisa-isa na po ba ito dahil may sapat ng batayan na nakita yun pong inyo pong komite para magsampa or mag-recommend ng charges to file against the key officials of OVP at DepEd under VP Duterte? Based po sa 7th hearing na nangyari sa atin, ito po yung mga recommendation ng mga member na nakikita po nila na possible violation na nangyari po sa mga paggamit po ng confidential fund. Thank you po. Thank you, Dwight. So yun, 'di ba? Walang malinaw na sila na pwedeng ikaso, kumbaga pinag-uusapan pa nila. Nakakapitong hearing na sila. So wala pa rin silang nakukuhang pwedeng ikaso. Dahil nga alam naman nila sa sarili nila na mahina o alam naman din nila sa sarili nila na ang COA lang ang pwedeng magbigay ng hatol kung nagamit ba yung confidential funds sa tama o hindi. Dahil sila lang yung isa-isang constitutional body na inallowed ng batas natin na mag-audit at hindi naman yung House of Representatives. Gaya na sinasabi nga ni Congressman Marcoleta. So, maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.